Hello po, good morning sa ating lahat. Welcome sa ating morning briefing for today is Wednesday. So let me share my screen with you. Ayan po. So umpisa po tayo sa ayan. So umpisahan po natin sa Euro USD. Tulad ng madalas nating gawin, no, before we start analyzing yung intraday movement niya, we look at the daily chart. So titingnan natin kung posible nga ang bias niya for today. So if you look at this, ano ang posibleng bias niya for today? Ang up, down, up, down. So ang sinasabi dito kasi ito ay spinning top. So it could probably have a bias on the downtrend because this is a reversal and kahihit niya ng resistance. This is a resistance because it was a previous high. Ayan po, resistance yan, previous high po yan. Titingnan mo ngayon dyan. So bear in mind na ang daily mo, meron kang bias ng downside ngayon. Pero hindi naman po lahat ng merong spinning top sa taas kasi period of indecision to, ibig sabihin bababa na yung following bar. So ano lang yan, take that into consideration. So kung titingnan mo yung shorter time frame mo, ayan, pababa ba siya o pataas siya? Kung titingnan mo, pataas pa rin siya kasi yung market structure mo ay pataas pa rin, higher high, higher low, no? If you are going to consider that or to confirm that with your smaller time frame, titingnan mo ngayon dito, kung papansinin mo siya, mukhang paakyat pa rin yung tinutumbok niya, no po? Although meron, ang ibig lang sabihin tong sa daily natin, just consider that. Ibig sabihin, kung yung daily mo, nakita mo na meron siyang in period of indecision dito, take note of the resistance that is being created here. So kasi pwede pong mag-range lang ang presyo hanggang dyan. So ano yung high nitong day ngayon? It's 2180. So ang pwede po nating asahan, it may correct up to 2100 before shooting up at 2115 before shooting daily yan 2115 take dito. So it may correct up to 2145 mamayang hapon before po siya umakyat ng 2180. Kaya po ang ano natin, ang euro natin is buying at 2143. Ang target profit mo is 2204. Bago ka mag 2204, 2180. 2180 tapos ang cut loss mo is 28 pips dahil yung hourly mo, if you're going to look at it, nasa 14 ang ATR. So if you multiply that by 2, you get 28. So kaya po yung reading natin sa market ay buy at 2143, ang take profit mo is 2180, or if it will extend, it may extend up to 2204. Tapos yung cut loss mo is 2115. So kung wala na pong tanong dyan, tayo po ay gagawin naman sa ating British Pound.
Ang British pound po natin, kung nakita mo, ito yung lagi-lagi nating sinasabi, anything that is almost vertical na galaw ng presyo is most of the time they are unsustainable. So ibig sabihin, kung titingnan mo kasi yan sa smaller time frame, hindi na yan. Hindi yan straight na ganyan. Steep siya pero hindi steep nga talaga. Oo. So it's steep ano siya tapos Pinocchio bar itong ano niya. So malamang nagpapakita po yan ng correction. So it may correct up to this price level, no? I would say na it may correct up to, tingnan natin sa hourly. It may correct up to this trend line. So kung ito po, itong trend line na to, assuming na dito na siya mamayang hapon, ang ano po niyan, value niyan is 41.16. So you can put a buy at 41.16 or ang naging basis sa 40.96 ay smaller time frame siguro. Wala din naman. Ayan, so most likely it will come down to 40 point 40 ano ba to 41.05 ano. Most likely it may correct up to 41.05 before hitting bakit ang layo ng 40.23 is already here eh. Ang layo ng correction naduling po siguro ako kanina. So dito 41.02. Oo ma'am. Ba't oo nga pala. Oo. Kaya nagtataka ako. Sabi ko bakit ang lalim? Ayan, thank you Ma'am Joanne. So yan po ang it may correct up to 40.96 or 41.00 area, no? Doon po natin pwede siyang abangan. Basta pag nalapit siya dito sa trend line na ito or nalapit siya dito at itong moving average mo ay malapit dito sa trend line na ito, then that is an area to buy. Kasi it may pwede pong hilain yan ng moving average, paakyat uli ang presyo. Kasi definitely, this Pinocchio bar is telling us that it will probably correct. So kasi mas mahaba po yung buntot niya, no? So expect for some correction within the coming hours. So ang British pound natin is buying at 40.96. Ang 42.60 ay galing yan dito sa patukod-tukod lang. Yan. So kung tutukurin mo yung nag-breakout, ito, yan, napakalaking, it's one big, yan ay galing dito. Yan, so I hope that is clear with you, no?
So tapos nilagay lang natin dito. Yan, kaya po ang basa natin dyan ay $42.60. Ang cut loss mo naman ay based on an ATR of 24.6. Sabi mo ng 50 kasi 20, sabi mo ng 25. Ang British pound kasi usually malaki ang ATR niyan sa hourly. Kasi mas volatile po siya compared with other currencies. Kaya dito, ilagay natin ng 50. Ang 50 po, 50 pips po, masyado na yan malaki kung susumahin nyo. If you are going to trade 10,000 units na lot or mini lot, your 50 points na cut loss would translate to 50 points would translate to $50, ano? 50 USD for 0.1 na volume. If you want to trim that down, you choose a 0.05 na volume, then yung 50 pips mo magiging 25 USD. Yun po. Or if you want to further, if you want to put your risk further down, you may opt to use 0.025 or 0.01. Yun po, yung mga pwede nyong options dyan. Pero syempre, kung ang risk mo ay pinababa mo ng pinababa, huwag kang umasa na pag-akyat niya, pag tumama ka ng market, konting galaw lang, malaki ang kita mo. Wala pong ganun. So, kung wala na pong katanungan dyan, next ano natin ay AUD-USD. Ang AUD-USD naman ay paakyat pa rin, pero if you come to think of it, ang ating area of value dito ay ito. So I will not recommend getting in now kasi kung papasok ka, dito ka dapat pumasok. Dapat naabangan mo dito yung paglapit niya dito kasi kung hindi mo naabangan, huwag mong pilitin ngayon. Kasi baka tamaan ka ng kanyang correction hanggang dito. Pwede po kasing mag-correct yan hanggang dito or dito mamayang hapon. But most likely, it will correct up to 79.10, no? $79.10.79.05 dyan. So 79.10, pwede siyang mag-correct hanggang dyan. Tapos, ang target po niya ay 79.80. Ang cut loss mo ay 78.80. Yan, saan po ba galing ang 79.80? Ang 79.80 po ay galing yan dito sa yung previous na ano niya, no? Previous target niya. Ito 79.80. Saan po galing yan? Yan po ay galing dito sa yan. So, kung papansinin nyo, ito ay rounding bottom. Kung rounding bottom po yan, at nag-break siya sa rounding bottom niya, ito yung rounding bottom mo, dyan yung kanyang pinaka-base, kukuhanin mo yung pinakamalalim na part ng rounding bottom, and then you just extend it from the point of breakout and you will be able to approximate kung saan pupunta yung presyo mo. So it's at 79, 79.95, 79 something. So 79.95. Tapos ang cut loss mo is 78.80. Kasi based sa ATR ng
Based sa hourly ATR mo, ang hourly ATR mo ay 14.5. So if you multiply that and round it off and multiply, you get 30 pips. So yung 30 pips mo dito ay, if you subtract it from your entry level na 79.10 after correcting, no, you will get 78.80. So ang USD JPY naman natin ay buying din. Kung magtataka kayo, sabi nyo, bakit ang USD JPY nagde-depreciate siya, lahat ng currencies nag-appreciate. Kasi po, affected yan ng cross rates. Kasi you have to understand that Japanese yen is heavily traded din against other currencies. So kung nagde-depreciate ang US dollar, the Japanese currency is also being traded against British pound and euro dollar or euro currency. So yung euro po, pagka nag-appreciate ang euro, at if you look at the euro-yen pair, malamang pagka nag-appreciate ang euro against dollar, mag-appreciate din ang euro against the Japanese yen, or the British pound against the Japanese yen. Yun po yung sinasabi natin na cross rate effect. So what is happening right now is cross rate effect of the euro against yen and the British pound against yen. Kasi kung titingnan mo, kung makikichismis ka sa British pound yen, nag-appreciate ang British pound against Japanese yen. Yan, no? Kung titingnan mo rin ang euro yen mo, euro JPY. Kung titingnan mo ang euro JPY mo, ayan, hindi mo makikita sa hourly, pero if you look at daily, nag-appreciate din siya, paakyat din siya, ano po? So kung kayo po ay nagte-trade ng titingnan nyo lang, it's not just the currency that you will look for charts that will show you clearly kung ano yung ginagalaw ng currency, ano po? So halimbawa dito, nakita mo ay triangle siya, nag-break, bumalik, tapos aakyat ulit. Anong target niya? Itong target niya. Yan, kung saan siya galing, yan yung pwede niyang targetin, ano po? So kung titingnan na, but this is very volatile. Yun lang ang problema. From time to time, biglang pwedeng mag-change. Hindi siya dumating dito. Kaya ang trading na recommended dito is just within the day, ano po? So ba't ba tayo napunta ng Euro JPY? Ang next natin ay USD JPY. Yan. So it's still buying at for USD JPY. Katatapos ng reversal mo, ito ay bullish, anong tawag dito? Hindi engulfing ito eh. This is not piercing line, no? Bullish piercing line. Itong formation na to. So you can expect that today will at least have an up. Today will at least be an uptick day for the Japanese US dollar Japanese yen pair. So kung ang bias po niyan ay up, yan, kung nagkakatugma po ang they are in accord, ang daily mo at saka ang smaller time frame mo, you are in a better position to trade that sentiment ng market. Kasi kung ang daily mo may bias ka ng downtrend, tapos ang hourly mo may up, malamang may labanan pa na nangyayari dyan. So hindi ako masyadong confident pagka ganun yung pinapakita ng chart. Pagka ang pinapakita ng chart is up ang daily, up ang 4 hours, up ang hourly, then yun po yung pinakamagandang sundan. So dito, ang area of value mo dito sa tinitingnan natin would have been so far to at this hour since
ito po ang area of value niya, no? Itong 200-day moving average. So it's 105.37. Pero kung mamayang kung mag-aantay ka na hindi ito na yung ano niya, possible low niya for today is ito. Yung ito ba today? Let's just check, no? Today's low is 105.26. Yung tinutumbok ng 200-day moving average mo is around 37. So, dito po, it's relatively safe to put a buying here at 105.37 kasi meron kang support dito. Tapos yung low for the day mo is nasa 26 which is not far from 37 na pwedeng maproteksyonan ng stop loss order mo yan or pwedeng maproteksyonan ng tolerance mo before you cut your position. Or if you want to yun nga lang dito, pagka dito ka naman naglagay ng order mo, malamang hindi ka tamaan. So I am thinking na kung dito at least 105.37, pwedeng tamaan at pwedeng, yan, 105.37. Tapos ang target mo is 105.84. Ang 105.84 po ay ito, previous high. And then ang cut loss mo ay 12 pips which is 24, no? So 24 ang minus mo rito, 10 lang 'yan. So 105.13 ang cut loss mo. So kung wala na pong katanungan sa Japanese yen, we can now move on sa ating euro, ay gold pala. Yung gold naman natin, kung papansinin mo, no, meron na naman siyang, yan. You may call this a flag or a pennant formation, but this is more a flag. Yan, so flag po siya. Tapos ang pole niya ay ito. Tatanggalin ko na lang to ha, kasi nasabi ko naman na sa inyo na flag yan. Ang pole mo ay this one. Pwede pong umakyat ang presyo hanggang dyan. So masyado atang malayo. So kung dyan po yung tatakbo ng presyo, malamang ito na yun. What is this? Ang high po niyan ay 1864.04. Yan. So, tapos ang cut loss mo ay 1796 which is $10. Yung $10 mo, that will translate to about $100 if you are trading the mini lot. Yan. So, yan po ang ating recommendation sa gold. Abangan mo sa 1806. Yung 1806 mo is this one. So, ang 1806 po natin ay it may correct up to this one before hitting up before targeting the upward target prices. Ano po? Or pwede siyang tumigil dito sa 1820 kasi daily yan. It may before ka tumingin ng 1860, 1830.84. Dito ka muna sa 1830.34. Yan po.
So kung wala na pong katanungan dyan, tayo po ay dadako sa Forex News. The things that we can expect for today are ito puro New Zealand naman to, hindi naman tayo nagte-trade ng kiwi. So we'll skip that. Mamayang gabi, magsasalita naman si Powell ng 11 o'clock. Gabi ba yun? Yeah. Mamayang gabi, magsasalita na naman siya. And then, another is yung BOE monetary report, ng policy report ng hearings nila. Yan po yung yung mga policy report hearings. So diyan po tinitingnan yung expenditure at saka yung administration and policy ng financial ay ng Bank of England, no? So they will be basing on whatever they will get from the reports that they will be accumulating. Yan po yung lalabas diyan sa policy report. Yung magiging basis ng mga policy ng mga kanilang action sa Bank of England and the Financial Services Authority of England. Kaya po yan red. Kaya po if the market will be able to pick up a possible move by the Bank of England to either hike or cut the interest rate or to remain at status quo, ang iyaan nila, then the market will react accordingly. So ang volatility po ngayon is expected or natapos na, no? Volatility was more in the New Zealand Kiwi dollar pair kasi, or any Kiwi pair kasi nandun yung interest rate decision, pero as ano naman ang expected sa kanila as is. So kung merong kung merong surprise na halimbawa biglang nag-cut ng 25 basis points or biglang nag-hike ng 25 basis points, then dun po gumagalaw ang market. Kasi what will happen is they will sell their holdings either in, most likely pagka nag-hike ng interest rate yan, pagka nagtaas ng interest rate, magbebenta sila ng kanilang bond holdings. Pupunta ang mga yan sa stock market. So pagka nag-aakyat po kasi ng interest rate, most likely is they will, yung interest rate yung sa bond market nila, they will leave that and they will park their money to a higher yielding or they will abandon their stock market portfolio and try to transfer to bond market portfolio kung nag-increase ng interest rate. Pero kung nag-cut ng interest rate, they will leave their bond market portfolio and they will transfer to stock market. So in the process of doing that, syempre kasali na rin doon yung interest rate differentials. Kailangan nilang mag-convert ng currency kasi they will have to look for a kung anong saang territory yung nag-raise ng interest rate or yung nag-cut ng interest rate. So ayun po. So kung wala na pong katanungan, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayon and hope na makatulong po itong mga ginagawa natin dito, no? Sa ano po ninyo, sa pagte-trade po ninyo. Hope you are able to digest the market better
and you will have a better perspective of the action na price action ng market by me explaining kung ano yung possible na movement ng market. So on that note, maraming salamat po sa inyo and have a nice day everyone.